Hello po ulit. Hello, live na po tayo. Hello po. Hello po. Tuloy po natin ating serye. Alam ko, mapakinabangan natin ito. Live na po tayo. Nakuha na natin broken footed, sira ang paa. Tuloy-tuloy naman itong ating good evening, Ate Sina. Good evening, Ate CJ. Hello po. Dito naman sa kabila, wala pa naman sila dito. Andiyan na kaya sila. Alright. Live na po tayo. Tuloy po natin ito. Tuloy na tayo. Hindi naman tayo magtatagal. Paano tayo gabihin? Gusto ko lang maunawa ng bawat isa na ang Bible po ay pwede mo sabing history. Pwede mo sabihin ito ay babasahin mo, ito ay istorya ni Jesus, istorya ng kamatayan, pagbangon mula sa patay ni Jesus. Ngunit ang Bible po ay ano ba sinabi ni Jesus? I am come that they might have life and have it more abundantly. Sinabi niya, I am come. Una, pinadiliwan niya siya si I am. I am the way, the truth, and the life. So pag sinabi niya, I am, come, ang pinatutungkulan niya, ang sarili niya na dumating sa iyo at sa akin. Kaya ang tawag sa atin, ang tawag ng si I am na si Kristo, sinabi niya kasi sa Genesis chapter 1 verse 26, let us make man in our image, after our likeness. So alam natin na yung let ay nag-descend para tayo maging descendant niya, bumaba para tayo maging lahi niya, at sa pagbaba niya nangyari na siya ay ipinanganak mula sa itaas, kaya siya ay bumaba. Sa pamamagitan mo, pamamagitan ko. Yan po ang Bible. So si I am, bumaba dito sa mundong nakikita, naging buhay mo, naging buhay ko. I am come. Upang magkaroon na tayo ng buhay na masagana. So yan po ang Bible. So kung may mababasa man tayo patungkol kay Jesus, sa kanyang buhay, na natalo ang kamatayan, tinalo ang lahat ng kalaban, at sumigaw siya ng all hail. Ibig sabihin all hail dahil siya maging ikaw. Ikaw maging siya. Siya na panalo, maging ikaw. Kaya ang tawag sa atin, more than conquerors. Siya nag-conquer, tayo tumanggap ng biyaya. Ang conquerors, patuloy na nagka-conquer. Patuloy siya ng lulupig. Ang more than conquerors, hindi po siya nanlulupig na. Hindi na siya nagka-conquer pa. Siya na katauhan ng kapanalunan ng conqueror. So kung mayroon man tayong labanan, ito hindi para panalunan. Napanalunan na ito ng conqueror, ang gagawin na lang natin, si conqueror na nasa atin, at tinalo na ang lahat, ay mahayag. Pag nahayag itong si conqueror na sa atin si Kristo, mahayag ang kaluwalhatian, lahat ng kinangker niya, luluhod sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa. Yung pag sinabi mo sa pangalan ni Jesus, lahat sila luluhod. Dahil kinangker na sila ni Jesus Christ.
ang sinasabing inyong kalabang Diablo, tinalo na niya yun. Hindi na niya kalaban, pero kalaban mo na ngayon dito. Hindi na niya kalaban dahil tinalo nga na niya eh. Ang kapanalunan nga ay binigay na sa iyo at sa akin. Lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa na ibigay na rin sa kanya. Siya si Jesus Christ, ulo ng katawan, at ang katawan na ito, ang kanyang buhay ay Christ din. So kung uunawain mo na ibigay na sa kanya kapangyarihan sa langit at lupa dahil tinalo na niya lahat. Bukod pa doon si Kristo kapuspusan ng Diyos. So kung ano nasa kanya, nasa iyo rin. Dahil ikaw ang kanyang buhay, buto at laman. So ganyang pagkaunawa natin. Hindi yung, Lord, tulungan mo ako rito. Kung Kristiyano ka na, ang buhay mo, Kristo. Lahat ng panalo, nasa buhay na natin. Pero hindi sila luluhod sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, kung itong conqueror na nag-conquer sa kanila ay hindi mahayag. So kapag nahayag ito, lahat sila luluhod. Kaya tinatawag mo pang kalaban natin, kinawag sa ng Bible, ang kalaban nating Diablo na umatungal na parang leon, na pinalayas na sa trono. Sa oras na nahayag ang buhay ng conqueror, ang buhay ng panalo, si I am, si Kristo, lahat sila luluhod. So sino nagpaluhod sa kanila? Sa kalaban mo, kalaban ko, sino nagpapaluhod na ngayon? Natural, ikaw na. Hindi sila luluhod hanggat ang conqueror na buhay natin ay hindi nahayag. Kapag nahayag, mahayag tayo kasama niya sa kaluwalhatian, presensya mismo ng kataas-taasan, kapuspusan ng Diyos, kaya lahat sila lumuluhod. Bakit nasasabi natin yan? Naalala mo si Pedro, nung hindi pa sila more than conquerors, disipulo pa lang sila, sunod-sunuran kay Kristo, hindi nangyari sa kanila ito. Kaya ang ating isang panawagan sa lahat ng mga nagtuturo, iba po ang followers of Christ kaysa in Christ. Ang tagasunod ni Kristo, lumalabas na sumusunod ka sa Kanya, sa mga turo niya, at kung ano-ano ang sinulat niya sa Bible, ngunit hindi ikaw siya, ay hindi siya ikaw. Sumusunod ka lang, hiwalay kayo. Katulad ng nangyari kina Pedro, kina Juan. Kung uunawain mo sa istorya ng Bible, ngunit hindi nga po siya istorya. Yung maging follower sila ni Christ, ni Jesus Christ, hindi po nila nagawa. Ang nagawa nila nung sila ay in Christ. Ang in Christ, katauhan na ni Kristo. Takot sila, tago sila doon sa itaas, hanggang sa mapuspo sila ng banal na espiritu, naging in Christ sila. Paglabas nila, bandang huli, hindi nung sasalita si Pedro. Lumalakad lamang, tinamaan ng anino niya ang mga poses, inaalihan ng Diablo, mga may sakit, nagtatakbuhan sila. Dahil nahayag ang conqueror. Si Pablo pinahira ng panyo, ang pawis niya, pinahira ng panyo, dinala doon sa may inaalihan ng Diablo, at mga sakit, nagsigaling. Bakit? Ang pawis ni Pablo, naroon na kahayagan ang DNA ng conqueror na nahayag. Dahil nahayag ang buhay Kristo kay Pablo. So ganito ang mga istorya. Na hindi po siya istorya. Kumbaga, ito ay spiritual. Ito ay kamalayan. So kung babasahin natin sa Old Testament,
Nung panahon ni Kristo, ni Jesus Christ, habang sumusunod pa lang ang kanyang mga disipulo sa kanya, sakop pa yon ng Old Testament. Nalagay sa Bible, dito man ng New Testament, pero ang pangyayari na yon ay nasa ilalim pa sila ng batas ni Moses, Old Testament. Hanggat hindi namatay at nabuhay na maguli si Kristo, hindi po nagsimula ang sinasabing New Testament. Tinupad muna ni Kristo lahat sa krus. Ang lahat ng Old Testament, pati oras, pati segundo. Kaya nung matapos na siya, sabi niya, naganap na. Kasama sa naganap ang pagtupat niya sa lahat ng batas at alituntunin ng batas. Nung bumangon siya maguli, nagpakita siya sa kanyang mga disipulo. 40 araw. Nag-fasting siya 40 araw. 40 taon ang mga Hudyo doon sa ilang. Tinupad lahat ni Jesus. Ito. So, ang Bible, pwede mong basahin, makikita ang mga istorya, history. Ngunit lagi natin ito dalhin sa spiritual na pangunawa at katauhan. Dahil ang history, kaya lang unawain ng mga lahi ng unang Adan. Buhay lamang na kaluluwa. Yun ang lahi ng unang Adan na tayo noon. Ngunit ang huling Adan, Espiritu po. Pag sinabing Espiritu, Diyos. Espiritu na nagbibigay buhay. So sa ating pag-aaral, dahil tayo ay Espiritu, lahi ng huling Adan, lahat ng babasahin natin sa Old Testament, dito sa aklat ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas at ni Juan, na sakupan ng Old Testament, dalhin natin sa ating katauhan na Espiritu, Elohim o Diyos. Para hindi tayo may kapansanan. Okay? Alright. So, mamaya siguro maunawaan ninyo. Punta tayo sa Leviticus chapter 21, sa serye natin. Hindi po tayo reliyon. Ang reliyon po nakalagay sa aklat ni Santiago. Ang totoong reliyon ay sakop lamang ng Kristyanismo. Ang totoong reliyon, isa lamang sa mga aksyon ng Kristyanismo. Ang Kristiyano ay mga taong may buhay, ayam o buhay Kristo. Ang totoong reliyon, sabi doon, ay tumulong sa mga balo at sa mga walang magulang na bata. Ang reliyon na ito o paggawa nito ay nagagawa ng lahat ng tao. Lahat ng sekta pwede nilang gawin. Lahat ng reliyon sa mundo. Ngunit, ang anino mo, pag lumakad ka at nagtatakbuhan ang lahat ng Diablo, sakit, kahirapan, hindi po kaya ng reliyon. Katauhan na po yan. Nakita niyo pa ang kaibahan. Ito ang ating gustong ma-perfect sa ating pagiging banal. Alright. Tingnan natin. At maaaring mayroong baguhan, hindi pa nila narinig ito. So, daan na natin mamaya yung sinasabi natin. Leviticus 21. Simulan natin sa verse 17 ulit. Speak unto Aaron, Tagalogin natin.
iyong salitain kay Aaron na iyong sasabihin, sino man sa iyong mga binhi sa buong panahon ng kanyang lahi na magkaroon ng anumang kapintasan ay huwag lumapit na maghandog ng tinapay sa kanyang Diyos. Verse 18, sapagkat sino man magkaroon ng kapintasan ay huwag lalapit maging ang taong bulag o pilay o magkaroon ng ungod na ilong o ilong na ungod o ang mayroong kuntil. Alam natin kuntil, kung hindi maiksi, mahaba, hindi normal. Verse 19, ang taong magkaroon ng paang bali, broken-footed, o kamay na bali. Sa lahat ito, kung iyong nababasahin, taong kuba, unano, magkaroon ng kapintasan sa kanyang mata, o galisin, o langibin, o luslusin, kung hindi mo ito itatransfer, ililipat sa espiritual na kapintasan, may kapintasan ka. Oo, physical ito. Sa mga lahi ng unang Adan. Ngunit hindi ba tayo ay lahi ng huling Adan na espiritu na nagbibigay buhay? So kung lahi tayo ng unang Adan at tayo espiritu na nagbibigay buhay, lahat itong pattern kailangan may apply natin sa ating katauhan na espiritu. Yan ang gusto natin patunayan. Tingnan natin na. Efeso chapter 4. Dito tayo sa talakayin natin itong kamay na bali. Kamay na bali. Bilang ang katauhan mo espiritu, katauhan ko espiritu, itong mga kapintasan na ito, i-apply natin o unawain natin sa ating buhay espiritu. Para po magamot ito. Mawala ito, kapintasan na ito. Correct? May mga type tayo na o pattern na babasahin. Tingnan muna natin sa Ephesians chapter 4. Pagdating ng panahon na kayo na ang nagtuturo, kailangan po ay kabisado nyo ito sa inyong buhay espiritu. Hindi lamang po buhay pisikal. Dahil pag sinabing pag nahayag ang buhay nating si Kristo, mahayag din naman tayo sa kasama sa kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian po, espiritu. Liwanag, glory, ng kataas-taasan, kapuspusan ng Diyos, kaya lahat ng kadiliman, hukbo ng diablo, nagtatakbuhan. Kung hindi natin unawaan ito sa buhay espiritual o buhay Diyos, meron tayong kapintasan. So kaya natin ito tinatalakay, kapatid. Oo, may katawan tayo. Andito tayo sa mundong ito. Pero kung nandito tayo sa mundong ito at nagpapasakop tayo sa panahon at lahi o sa sanglibutan nito, delikado tayo sa ating kalaban. Yan ang kalaban natin kahit na sila ay tinalo na ng conqueror, tatalunin nila tayo. Bakit? Hindi tayo naging more than conquerors. Alright? Chapter 4 ng Efeso. Simulan natin dito sa verse 11 para malaman natin. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, ang iba'y mga propeta, at ang iba'y ebanghelista, at ang iba'y pastor, at ang iba'y mga guro. 5. Anong trabaho nila? Isa sa trabaho nila at main
trabaho nila, halimbawa ebanghelista. Ang apostol po ang mga first fruits of the Spirit. Sila po na una na bunga ng Espiritu. At ang kay Pablo, lahat ng first fruit, kailangan mamatay. Kaya nangamatay, pinatay. Pinatay po sila, hindi sila namatay basta. Maliban kay Juan na pinatay din, pero kailan daw bumalik muna si Kristo at magkita sila bago siya mawala. So nangyari ito sa Revelation, sa aklat ng pahayag na nagkita sila. Sabi niya, sulat mo ito. Hindi lamang last will and testament, hindi lamang paalaala sa lahat ng Kristiyano, hindi paalaala din ni Juan sa atin lahat na natupad ang sinabi ng Panginoon na hindi siya mamamatay kung hindi siya babalik. So nakita sila. Alright? So, itong mga pananaw na ito, spiritual. So, sila ang first fruit of the Spirit, pinatay sila ang arrowhead. Yung arrowhead, ito halimbawa ang palaso o pana, ito ang arrowhead, ito. Ito naman ang katawan ni Kristo. Ito una, first fruit of the Spirit. Ito mga next fruits ang katawan. May Holy Spirit dito sa dulo para gabayan, para diretso ang takbo ng palaso. Meron din balahibo. So ang unang tumatama sa gates of hell. The gates of hell shall not prevail against you, sabi ni Kristo sa kanila. Dahil walang pintuan ng impyerno na mananaig sa iyo. Ang ibig sabihin, walang pintuan ng impyerno, ng Hades, na hindi mo pwedeng wasakin. Wawasakin mo siya para lumabas ang lahat na nakagapos, nakatago, bulag, lahat na. At sa kapag babasag mo nito, darating sa araw, nabasag ka rin. First fruit, itong araw rin. Sa araw na basag ka na, nagawa mo na ang iyong trabaho. Susundan ito ng ebanghelista o propeta. Ang propeta na sila rin. Nung unang sila rin propeta, sila rin ebanghelista. So nagpapahayag itong mga propeta. Di naman lahat sila nagparapisa o naging propeta. So sumunod ng mga propeta, nag-preach ang propeta, pag-prophesy po ay pag-preach din. So pinahayag ang karunungan, nakikita, pinakita sa kanila, sa dako paroon, mga propeta. Pagkatapos, ito namang ebanghelista. Nagpahayag sila rin ng nauna, ebanghelista. Pagkatapos, dadalhin nila ito sa pastor. Ang pastor, tagapag-alaga ng tupa. Sa ang trabaho ng pastor, mabigat din. Sa kanya tinatambak ni propeta at ebanghelista ang mga tupa para alagaan. Pagkatapos doon, maraming pastor, guru din. Siyempre, tuturuan nila. Ang trabaho naman ng guru, mag-diagnose. Dahil siya ay didaskalos. Na ibig sabihin, doktor. O ano ang kanyang kapintasan, gagamutin. No? Ituturo sa kanyang alisin at palitan na dadiagnose ng guro. So, yun ang mga trabaho ng fivefold ministry. Dito naman sa verse 12, ito nga ang trabaho nila sa ikasasakdal ng mga banal. For the perfecting of the saints. Dahil kapag naipanganak ng muli o naipanganak ng baby, hindi na siya ini-equip. Kaya sa ibang talata po ay for the equipping of the saints. No, equip na po ang saints. Sinabing equip, kompleto na siya ng equipment. Katulad ng sanggol, bagong panganak, ang sanggol na yan, na maaaring isang araw pa lang, ay katulad ko. Kompleto din siya ng lahat ng senses na equipment
Hindi nga lang niya alam paano gamitin. Kaya tinuturuan siya nitong fivefold ministers o nasa fivefold ministry itong lima na ito para ikasasakdal niya for the perfecting ang mga equipment o sa sanggol halimbawa mga senses niya, ituturo sa kanya paano gamitin. Ang sanggol, marunong na magbasa, marunong na rin magsulat, naka-embed sa kanya yan. Meron na rin siyang panlasa. Meron na siyang paningin, naka-embed na sa kanya yan. Kasama na niya ang mga kulay. Ituro mo nga lang. Ito pula ito ha, maliban ko siya ay colorblind. Ito puti ha, o puti po. Okay. Etong 1 plus 1 equals 2 ha. 1, dagdag ng isa, ilan? Isa, dalawa po. Okay. Nasa kanya na yan. Meron na siyang ganyang skill. Hindi lang niya alam gamitin. Kaya ang ginagawa natin, tinuturuan natin sila. Pero lahat siya kompleto. Hindi pwedeng hindi siya kompleto. Panlasa, kompleto siya. Alam niya ang may sense of touch na siya. Alam niya, hindi lang niya alam kung ano ang mainit, ano ang malamig. Tuturuan mo siya. Yan, baby, pag gumapang, nagluluto ka naman, namamlansa ka, hawakan yung plancha. Saka siya iyak. Bakit umiyak ang baby? Ewan ko po. Hindi mo nakita kasi hinipo niyang plancha na ginagamit mo. Hanggang sa makita mo dito, naku, may blisters. Ha? Naku, hinipo yata ang plancha. Mama, hinipo ang plancha ni baby. Galit naman mama mo. Ikaw kasi matanda, hindi mo binantayan. Okay? Saka na lang balang araw malaman niya, pag may plancha kahit na hindi ginagamit, hindi niya hinihipo. Bakit? Alam niya. Masakit. Hindi niya alam kung ano yun. Parang ganyan ha. So sa atin, spiritual na buhay, meron tayo kompleto na. Ng lahat ng yan. Itinuturo nga lang sa atin paano gamitin. Yan ang tawag ng perfecting. Ngunit, itong mga banal na ito, ang pinaperfect. Hindi ka mapiperfect kung hindi mo paniwala na ikaw'y binanal. Dahil marami ka hindi mapaniwala. Yung sabihin ng buhay mo, Diyos, medyo mabigat na eh. Dahil nung sinabing banal ka, naku, lalo mabigat yan. Kanina lang eh. May kasalanan ako ginawa. Di ba? So, yan. Kaya kung minsan, sabi nila, at lagi sa Proverbs, ituro mo sa bata ang dapat niya malaman. Sabi niya, para pag siya ay lumaki, hindi na siya hihiwalay dito. Pero kung paano kung matanda na bago mo turuan, siya'y binanal at siya pa ay nakagapos sa reliyon. Ang bigat-bigat. Ano pa? Mag-pray tayo. Father, salamat po sa karagdagan ng iyong kaalaman uli sa gabing ito. At inaangkin na namin dahil nasa amin na naman talaga ito. Katulad isang sanggol, nasa amin na rin yung mga skills nito, yung mga kakayanan nito, hindi nga lang namin alam gamitin. So Ama, salamat at maituturo mo na naman sa amin paano gamitin ang mga equipment, kakayanan na nasa amin na. Salamat po sa karunungan at kaunawaan, Aba, Daddy namin. We bless you and we thank you sa paghugas sa loob at labas ng dugo ng kordero. Kordero mo, ng dugo ay walang simula at walang wakas. Bago palalangin ang simula, siya'y pinaslang na para sa amin. Salamat. At siya ngayon ang aming katauhan, si Jesus Christ of Nazareth, nakapuspusan mo. Ama, we bless you. We thank you. Sa pangalan niya, Jesus Christ of Nazareth. Amen. Thank you guys. Angels of God, we dispatch you in Jesus' mighty name.
Maganda sana nating pagbulay-bulayan uli, bakit pinaslang na naman o pinaslang na noon pa ang kordero ng Diyos bago palalangin ang sanglibutan. Okay? Alright. Now, ang trabaho natin sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod. Para lahat tayo ay handang-handa sa paglilingkod. Sa King James Version, for the work of the ministry. Ministry sa parliamentary system of government, wala pong Secretary of State. Ministry ang tawag nila. Minister. Ito dito sa Australia, mga ministers ang tawag sa kanila. Pag sinabing ministry, ikaw ang namamahala sa departamento mo. Representante ka ng Prime Minister o ng King. Tulad sa England, may Queen sila, may Prime Minister pa, may mga ministers pa. So ikaw ang kinatawan ng Queen o ng King sa iyong departamento. So kung hindi naman natin i-perfect ang ating mga equipment, hindi po natin magawa ito ng totoo. Tandaan natin, ang kalaban din po natin, espiritu rin. Hindi po tao. Hindi po dugo at laman. Efesos 6:12. Alright? Ang sakit po espiritu. Kahirapan espiritu. Disgrasya espiritu. Pangkukulam espiritu. Albularyo espiritu din yan. Yung mga wizard. Okay? Sa ikasasagdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Ikaw at ako ang katawan ni Kristo, buto at laman ni Kristo. Hanggang sabutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya. Pagkakaisa ng pananampalataya. Ano ang pagkakaisa ng pananampalataya? Hanggat hindi na perfect ang mga banal, hindi sila titibay. Pag sila ay tumibay, nangangahulugan, naging iisa ang ating pananampalataya na iisang katawan ni Kristo na lumakas, ngunit ang katawan ni Kristo kahit isa, maraming sangkap. Unang Korinto 12:12, kung paano ang katawan ay isa at maraming sangkap, ganun din naman si Kristo. So ang trabaho ko halimbawa, itong bahagi ko, sa katawan ni Kristo. Nagtuturo ako. Ikaw naman na ito, mabigat din to. Hindi makagalaw ito nang wala ito. Iba sa inyo ito. Iba sa atin ay lagang muscle. Kaya may kanya-kanya tayong bahagi o departamento. Kaya pag may nagtuturo, katulad ko, halimbawa, ako ang nagtuturo ngayon, maring ito ako. Ngunit ikaw naman siko. Hindi rin ako makakagalaw kung wala ka naman dito. So huwag tayo masyadong humanga sa mga nagtuturo, no? Oo, gagalang natin, humanga tayo in the sense na, oy, salamat, tinuruan niya ako. Ito, darating ang panahon, kapatid. Dahil ikaw ito, matindi ka. Matindi ito. Mas matindi ito kaysa dito. Yun ang gusto ko makita natin. Alright. Hanggang sabutin natin lahat ng pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos. Pagkakilala sa anak ng Diyos. Pagkakilala, to know. Pag sinabi to know, one. Pag sinabi know, one yan, isa. Pagkakilala sa anak ng Diyos na isa sa'yo. Hanggang sa lubos na paglaki ng tao, maging mature na tayo, lumaki na tayo, pwede na. Hanggang sa sukat ng pangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Ang kapuspusan ni Kristo ay kapuspusan ng Diyos. Verse 14, upang tayo wag nang maging mga bata pa. You see? Pag mga bata tayo, gapang-gapang tayo mainit na pala yung plancha, hindi mo alam, mainit, kung anong mainit, anong malamig. Kung ano man ang bulok, hindi mo alam. Lahat na mahawakan, subo mo lang. Sinabi nila na, mangilin ka, Sabat ngayon. Huwag kayong magtrabaho, Sabat ngayon. Hindi,
Sunod ka naman. Tanggal ka tuloy sa trabaho. Bakit? Kasi reliyon namin, sabadista kami. Hindi talaga pwede. Hindi talaga pwede. So, marami akong kaibigan na gano'n. Natanggal sa trabaho. Pati sa school, ayaw talagang pumasok Sabado. Pero sinabi ni Kristo, pag Kristiyano ka na, ikaw ang Panginoon ng Sabat. Lord of the Sabbath. Susunod lang ang Sabat sa iyo. Gusto ko gawin Sabat na linggo? Linggo. Gusto ko Biyernes? Biyernes. Gusto ko Miyerkules? Miyerkules ako magsabat. Pahinga. Bakit? Ako ang Lord of the Sabbath. Alright? Kasi ikaw na ngayon ang buto at laman at buhay Kristo. So, hindi na tayo mga bata pa, napahapay-hapay dito at doon at dinadala na magkabik-kabila ng lahat ng hangin ng aral. Spirit of doctrine. Spirit ito. Lahat po ng aral, Espiritu yan. Ang mga salita sinasabi ko sa inyo, mga aral, ay Espiritu. So yan ang ginagawa ng Diablo. Sa pamagitan ng mga dayak ng mga tao, sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. So yan na nga. Pag naniwala tayo sa mga katusuhan nila, lalang ng kamalian nila, mayroon tayong kapintasan. Kaya marami sa atin hanggang ngayon, tumatanda na, 30 years na sa ministry, 30 years na rin sa kanilang reliyon. Pag sinabihan mo itong turo natin, ang sagot nila, karne yan. Ibig sabihin, gumagapang sila na bata. Dahil hindi nila malunok ito. Hanggat hindi mo malunok ito, patuloy ka maging bata, sunod-sunuran ka sa aral ng mga tao. At ang kadamihan sa kanila, katusuhan. Pero sabihin ba naman sa'yo ng, kaya nangamatay, o kaya nalugi negosyo mo Hindi ka kasi nagbibigay sa Lord. Ano? Kaya ka nagkasakit kapatid, hindi ka nagtatights. Ano? Come on! Ikaw ng representante ng kataas-taasang Diyos sa mundo. Ikaw ng daluyan ng lahat ng sinasabing blessing. Pag dumating ka sa church, pag nagbigay ka kahit 100, 1,000, tandaan mo, sinisigaw mo sa langit at sa lupa, nandito si Ayam. Ito ebidensya na akong daluyan ng pagpapala. Hindi ka magbibigay para ka pagpalain. Ikaw ang pagpapala. Gets? Alright. So yan, kaya tayo nagtuturo. So puntahan natin ating topic ngayon. Ano na ba ngayon? Part 14 yata. Na balik na kamay. Tandaan natin, uli sinabi ko, ang mga pisikal, panahon at lahi ay atin na ngayon ililipat sa ating katauhan na espiritu. Okay? So, punta muna tayo sa type ansyado, sa pattern. Punta tayo kay Joshua chapter 1 or chapter 7. Joshua chapter 7. Naka-48 na kagad tayo minutes. Guys, ganito ako magturo. Hindi man pwede kasi na bigyan ko na lang kayo ng nuggets katulad sa umaga. Hindi ko naman may palawag na gusto. Ako mismo, pagkatapos ko, hindi ako sold. No? Joshua chapter 7, verse 1. Basahin ko sa King James Version. But the children of Israel committed a trespass in the accursed thing. Kaya sabi, bawal pumatay, bawal ang parusang kamatayan sa mga tao lamang. Oo, sinabi yan. Huwag kang pumatay, sabi sa Ten Commandments. Pero bakit sila pumapatay? Lahat ng mga kalaban nila, pinagpapatay nila. Una-una, Jericho, pinatay nila lahat. Naiwalan si lolo ni Huwa, ni Jesus, na si Rahab. Pero sinabi sa Ten Commandments, huwag kang pumatay. Bakit sila pinagpapatay nila yung kalaban nila?
Na? Kaya spiritual lagi natin ililipat. Yun ay sabi nila, huwag pumatay na kapwa Hudyo. Tingnan mo dito, verse 1. Itong pagkatapos ng pagkangker nila ng Jericho, meron sila sunod na ikakangker na bayan. Ang bayan na yon ng ay mga magsasaka lang, hindi mga warriors. Yung taka si Joshua, bakit natalo kami? Paano sila? Kami ay talagang kami, train kami. Bakit talo kami? So sabi na, patira pa si Joshua sa kanya. Ano ang problema, Lord? So sinabi dito niya. But the children of Israel committed the trespass in the cursed thing for Achan, the son of Carmi. Si Achan po na sundalo na Israel, sinabi ni Joshua sa kanya, lahat ng ginto at pila ang makuha ninyo, dalhin dito sa imbakan ng Panginoon. Ipinag-interesa ni Achan, binaon doon sa ilalim ng tulda niya. Sunod nilang laban, talo sila. Okay. Siyentong si Achan, pinatay nila ito. Kasama ng kanyang mga tupa, ng kanyang mga hayop, ng kanyang asawa, ng kanyang mga anak. Lahat pinatay. Ng kapwa niya, Hudyo. Diba? Alright. So, paano mo sabihin na kung susundin mo yung Ten Commandments, paano mo sasabihin na bawal ang death sentence? Kaya lang pinagbawal natin doon, dahil nung pumapasok tayo sa Bilibid, mayroong affirm doon, 32 sila. Iwan ko na panon yung ating video. Nag-agree kami na mayor, meron sila sa affirm, 32 sila, naka-schedule na ang kanilang bitay. Mayor, pumunta ako rito para sabihin sa inyo mabuting balita. 1 oras lang ako. Makinig kayo. Wala sino man sa inyong bibitayin. Nagdeklara tayo ng buhay doon. Hindi ko alam. Panahon ni Arroyo, President Arroyo. Basta yun ang mensahe. Malipas ang mga ilang linggo, bumaba mula sa Malacanang ang direktiba na wala ng death sentence. Lahat ng death sentence ikukommute o ibababa sa life sentence. Hindi na sila bibitayin, ikukulong na nga lang sila habang buhay. So naganap pa. Now, sabi dito, anak na ni Carmi, the son of Sabdi, the son of Serah, of the tribe of Judah. Matindi ito. Lahi ni Jesus, tribe of Judah. Took of the accursed thing. Accursed, sinumpa. Kasi galing yan sa galing sa Jericho. Lahat ng mga yun dati, sinumpa yan. Hindi yan natin. Hindi yan para sa atin. No? Hindi natin gagamitin yan. Kalaban yan So dalhin lang yan doon. Bahala ng Panginoon. Anong gagawin niya yan doon? Tayo na, maraming pinag-interesan natin. Hindi naman para sa atin. Good and perfect gift from above. Yun ang atin. Bumababa mula sa Ama ng mga ilaw. At ito hindi nagbabago. At ito ay hindi nagdudulot ng anumang bigati. Isa atin basta ba't pera yan Pakialam mo sa bigati, kailangan ko yun. So, yan ang problema. Partay si Achan. Okay. And the anger of the Lord was kindled against the children of Israel. Nagkaalit ang Panginoon. Verse 2. And Joshua sent men from Jericho to Ai. Mula sa Jericho, una-una pa ng pader. Dinobot para sa pagtunog ng pagka-7th day. Bagsakan ng pader. Matindi.
Ay pumunta sila sa ay ngayon. Tanggal niyo yung ay. Itong ay nga, mga magsasaka lang ito. Which is beside Bethaven on the east side of Bethel, and spake unto them. Si Joshua ito. Isang tama. Dahil ka ni Joshua, okay, tuloy-tuloy itong victory na ito. Okay. Saying, go and view the country. And the men went up and viewed Ai. Ai. Ano ba sa Tagalog? Ano nga Ai? Hay pala, hay sa Tagalog. Hay. Okay. And they returned to Joshua. Nga Tagalogin natin. At siya nagsibalik kay Jose at sinabi sa kanya, huwag sumampa ang buong bayan, kundi sumampa lamang ang 2,000 o 3,000 lalaki at sugatan ang hay, ang bayan na yun, hay o ay. Huwag mong pagurin ang buong bayan doon sapagkat sila'y kakaunti. Kunti lang sila. Hindi na natin problema yun. Boss, huwag padala natin ang hukbo natin. Ano yun? Pipitsugin yun. Parang ganun. Sa kayo, sumampa roon sa bayan ay may 3,000 lalaki. 3,000 lang pinadala niya. At sila'y tumakas sa harap ng mga lalaki sa ay. Tinalo sila. At ang mga lalaki sa hay o ay sumakit sa kanila, sinaktan sila, na may 36 na lalaki. Oo, 36 na lalaki. Hinabol ang 3,000 at hinabol nila sila upang sarap ng pintuang bayan hanggang sa Barim at sinaktan sila sa babaan at ang mga puso ng mga tao ay nanglumo at naging parang tubig. Biro mo. Kapag po may kapintasan tayo, itong kamay na ito ay bali. Kung ano-ano lang ating kukunin. Hindi naman galing sa ama ng mga ilaw, kuha tayo ng kuha. Ha? Tinatago natin. Lalo na sa korupsyon. Yun mo, nasa ministry tayo, bigla natin lulukuhin yung kapwa natin. Kapatid natin, kapatid, kaya ka hindi pinagpala, nagkaganyan-ganyan ang iyong negosyo. Hindi ka kasi nagbibigay sa Panginoon. Nagbibigay naman eh. Anong gusto mo? Ibigay niya lahat sa'yo? Unang-una, hindi na tinuro doon siya nagbibigay kung bakit dapat siya magbigay o kailangan niya magbigay o masaya siya magbigay. Bakit? Ha? Basta ba sinabi sa malakay hindi yung malakay. Tayo. Panahon niya ng Hudyo, wala pang Christ in you. Kita mo, may nakalagay doon, sumpain kayo ng sumpa. Wala tayo sa sumpa, kapatid. Tapos yan, basahin natin ang basahin. Malakay 3, 10, 9, 10, 11, 12. May sumpa doon. Hindi yan para sa iyo. Unang-una sa Hudyo yan. Hindi yan spiritual para sa atin. Spirit tayo, sila hindi. May sumpa doon, di ba? Basahin mo kung may sumpa, wala. Tapos yun naman, ipipilit sa pulpito para bigay ng bigay. Takutin ng tao para bigay. Tuloy, ikaw din takot din. Ikaw nagsasalita. Napuspos din ng takot. Yun din dalhin mo doon ngayon sa nalugi ang negosyo, nawala ng trabaho, nagkasakit, nasabihin mo yung pananakot na yan. Para kang si Akan. Kuha ng kuha, ginagamit ng kamay para kunin ang hindi naman mula sa ama ng mga ilaw. Accursed thing. Yung mga panluloko, corruption sa church. Pag may perang pumasok, ako sabi ko sa iyo, kung maka-entertain naman si Sir,
Si ma'am. Pero pag medyo nangangamay, walang-wala, pwede lang pagtabuyan yun eh. Yan ang accursed attitude. Alam mo naman, hindi makapag-English yung harapan mo, kaharap mo eh. English ka naman ng English. Kung makapag-project ka naman ng sarili mo, kami taga-corporate world kami. Ikaw, sino ka ba? Parang ganyan. Di ka tulad ng anak ni kasama namin. Dami-dami nilang malls. Makakita ng batang sipunin sa eskwadra. Kulang na lang umiyak. Mahal naman halik-halikan pa yun. Pero punasan ng ilong, ang dami po. Ang dala-dalang biscuit kung ano. May damit pa. Nitingnan na namin sa kong batang ito, 16 years old. Makita mo, puro talagang puso niya. Pag nakakita siya, umiyak-iyak pa yun. Siguro sa lublob niya, kay palad-palad ko. Hindi ako ganitong bata. Oh Lord, tulungan mo siya. Parang gano'n, no? Hindi mo marinig mo English, ha? Mga bata yun, eh. Pero, alam mo naman, yung mga ganyang mga pamilya, lumaki. Second language lang nilang Tagalog. Nagsasalita na sila ng Tagalog sa kanilang katulong. Lumaki sila sa ganun, eh. Hindi man natin masisi, ganyan ang upbringing nila, kumbaga sa English. So, pag nasa ministry tayo, hindi pwede ka na. Ginagawa natin accursed ang ating katauhan. Alright? Hindi tayo marunong humawak ng salita ng Diyos. Broken-handed. Alright? At binatak ni Jose ang kanyang mga suot. Pinunit niya. At nagpatira pa sa lupa sa harapan ng kaban ng Panginoon. Patira pa. Binabat. Panginoon. Ano ito? Mga magsasaka. Tinalo kami. Hanggang sa kinahapunan, hindi umimik si Diyos. Andun lang patira pa. Siya at ang mga matatanda ng Israel na sila'y nagsipagbuhos ng alabok sa kanilang Diyos. Alabok, ibig sabihin marumi kami. Wala kaming kwenta. Oh, alabok kami. Alabok kami. Oh Lord, bakit na? Alabok kami. Pakumbaba sa Panginoon. Verse 7, at sinabi ni Jose, ay, Panginoong Diyos, bakit mo pinatawid ang bayang ito sa Jordan? Tingnan mo. Wala kang mababasa ang sinabi ng Lord. Puntahan mo, ha? Ang ay, sabihin mo, padala mo 3,000. Hindi ang Diyos ang nagsabi. Yung mga kanyang mga advisor. Na? Hindi ang Diyos, ha? Hindi sinabi ng Diyos na sabihin mo yan sa kanya na kaya nalugi yung negosyo niya, hindi siya nagtatights ng tama. Yung binigay niya 10,000, kulang yun. Sabi mo 100,000. Ayun, parang ganun. Hindi naman sinabi ng Lord yung ganun eh. Pinagsasabi mo naman. Ayun. Ha? Now, at sinabi ni Jose, ay, Panginoong Diyos, bakit mo pinatawid ang bayang ito sa Jordan upang ibigay kami sa kamay ng mga Amoreo? Kasi sinigil naman ni Joshua pa yun. Pinatawid mo pa sa Jordan na ito. Tapos, ito lang mangyayari sa akin. Na ipalipol kami. Nakatigil sana kaming masaya at nakatahan sa dakong yaon ng Jordan. Hindi na sana kami tumawid kung ganito din ang mangyayari. Mira mo yan. Ikaw man ang leader ng Hudyo. Siyempre, kausapin mo pa yung Lord, bakit ganito? Verse 8. Panginoon, anong aking sasabihin pagkatapos na ang mga anak ng Israel ay makatalikod sa harap ng kanilang mga kaaway? Takbuhan sila sa kaaway nila. Matindi. Ilan lang tumakbo ang humabol sa kanila. Sapagkat
mababalitaan na kanineyo at ng lahat ng nananahan sa lupain na kami ay kukubkubin at ihihiwalay ang aming pangalan sa lupa. Ibig sabihin, papatayin sila lahat. Mababalita nga naman, ako, tinalo sila ng ay. At ano ang iyong gagawin sa iyong dakilang pangalan? What will you do? Sabi dito sa King James. For the Canaanites and all the inhabitants of the land shall hear and shall environ us round and cut off our name from the earth. And what wilt thou do unto thy great name? So anong gagawin mo? Sabi niya, napahiya ang pangalan mo. Binalik niya na sa Diyos. Alright? So, maganda itong ating pag-aaral. Minsan may nababasa tayong istorya, na? Kasi iba sa atin hindi pa nababasa ito. Alright. So, at least may nababasa tayo. At sinabi ng Panginoon kay Jose, bumangon ka. Bakit ka nagpapatari pa ng ganito? Sabi ng Panginoon, kita ko magsalita ng Diyos. Ang Lord, Panginoon na. At sinabi ng Panginoon kay Josue, bumangon ka. Bakit ka nagpatira pa ng ganito? Bakit? Bumangon ka. Arise. Talita kumi. Wag basag ang pa. Okay, bumangon ka. Tumayo ka. Okay. Ang Israel ay nakasala. Oo. Kailang sinalansang din ang aking tipan na aking inutos sa kanila. Oo. Sila'y kumuha rin. Kumuha na kamay. Itong broken handed na ito. Kahit marumi, bakit? Ay, sayang yun eh. Yan, nagalit ako dun sa kasama namin eh. Binigyan ka na nga ng pambili ng ban eh. Pambihira naman. Hindi naman galing sa ating fund yun. May nagbigay na isang maalwan na member. Tuwan-tuwa sa ating ministry. Tinubuan pa si ma'am. Kung nakatubo ka sana, binalik mo sa kanya ang tubo. Hindi, ikaw na nga ang pastor eh. Ikaw pagagamit ng sasakyan. Binigyan ka ng pera. Naka-discount ka naman. Hindi mo binalik. Na-discover. Tinanggal sa ministry. Wala na ako doon. Bumili sarili niyang motor. Doon sa tinubuan niya. Biro mo yun. Yung mga ganyan, a cursed thing, kapatid. Please. Huwag tayo ganyan. No? Binigyan ka na nga ng ito. Simula ng pioneering na yun, sabi ko, Lord, magpadala ka na may pera dito. Squatter. Padala nga, nabili yung apartment. Walang sasakyan, umalis na ako. Punta ako dito. Nabalitaan ko nga yan. So, yung mga ganyan, parang si Akan tayo. Wag. Kapatid, please. Kung nagawa man natin noon yan, wag na ngayon, please. Nakapintasan na yan. Yung kamay natin, gamitin natin sa tama. Wag yung, porque nakita mo ginto, pila, pera, dakma ka ng dakma. At manluloko pa tayo sa members para lang tayo ay makadakma ng accursed thing, kumbaga. Sinumpak na bagay. Sinabi ng Panginoon kay Josue, bumangon ka, bakit ka nagpatira pa ng ganito? Ang Israel na nakasala. Oo, kanila sinalangsang din ang aking tipan, ang aking inuutos sa kanila. Oo, sila'y kumuha rin sa itinalagang bagay at nagnakaw rin. At nagbulaan din. At sila'y naglagay rin sa kanilang sariling dala-dalahan. Biro mo,
Dahil magkarugtong tayong lahat, kapatid, isa lang sa atin ang may kapintasan at hindi natin i-manage ito ng ating kamay, ministry. Apektado tayo lahat. Sa loob ng church, kailangan po maunawaan ng lahat, please. Pag unawain natin, ministry ito. Ito ang larawan ng langit sa lupa. Tayo ang ambasador, kinatawan ng Diyos sa mundong ito. Pag kami nagawa tayong ganito, at sinikreto tayo ng pastor natin, sabihan tayo, Brad, sis, nakikiusap ako sa iyo, please. Oo, lahat naman tayo nagkakamali, pero huwag na natin ulitin, please. Huwag sumama ang loob natin, ha? Dahil kapag sumama ang loob natin, nagrebelde tayo sa Panginoon, tayo po ang kawawa. Dahil apektado ang buong Israel sa ginawa ni Akan. Isang tao, isang pamilya, natalo ang buong Israel sa maliit na kalaban. Kaya pag napagsabihan kayo ng inyong pastor, pakiusap. Huwag sumama ang loob. Tanggapin yung kanyang pangaral. Hindi naman tayo kinakastigo eh. Maganda naman pagsasalita. Kapatid, wag na yan, please. Marami ka nadadamay. Okay? Wag tayo sumama ang loob. Magbago agad ng kaisipan. Balik agad ng isip doon sa taas. Wag putol ang paa. Wag basag ang paa. Please. Kasi may nangyari dito. Yan, tingnan mo ha. Verse 13. Bumangon ka! Pagkapanalin mo ang bayan. Kaya pag may pastor tayo, si Jesus Christ yan, si Joshua yan. Joshua means Jesus. Yun naman sa King James. Up! Tayo! Ng pang sanctify the people! Tandaan natin, kapatid. We are sanctified to win. Binanal tayo upang mahayag natin ang kapanalunan ng ating conqueror na si Kristo Jesus. Kaya tayo ang larawan ng banal na Diyos sa mundong ito. Sino magpakabanal sa atin? Sino? Si Josue. Sa ating panahon ngayon, kung tama ang kamalayan ng inyong pastor, pag nagsalita siya sa inyo, si Kristo nagsasalita sa pamamagitan niya para mapabanal. Sanctify tayo. Paano di tayo tuluyang talunin ng umaatungal na parang leon na diablo. Kapag napangaralan tayo, bata siya, matanda tayo, pakinggan natin. Ha? We are sanctified to win. Binanal tayo sa kapanalunan upang manalo sa napanalunan na. Sabi dito ng Diyos kay Joshua, bumangon ka, pagbanalin mo ang bayan. Pag pinayuhan tayo ng ating pastor, kahit bata yan, tandaan mo, binabanal ka niya. Binuhugasan ka niya ng salita ng Panginoon. Dahil sinabi, malinis ka dahil sa aking salita. Ang salita ay paghuhugas. Dahil ang salita ay espiritu. Salita ng Diyos ay kasama ang espiritual na dugo ni Kristo Jesus. Dahil siya ay salita na nagkatawang tao. Kaya pag pinayuhan tayo ng ating leader, huwag sumama ang loob. Ha? Kayo naman mga leader, mga pastor, please kung magsalita kayo, may authority, ha? May anointing. Hindi basta salita lang tayo na para tayong taong normal. No! Tandaan mo si Joshua ka. Si Joshua.
Si Jesus Christ. Buhay Kristo ang sasalita. Ha? Dahil pag may authority tayo magsalita, may anointing, lahat yan. Langit man, lupa man, ilalim man ng lupa. Luluhod yan, kapatid. Okay? Bumangon ka. Papagbanalin mo ang bayan at sabihin mo, mga papakabanal kayo sa kinabukasan. Sanctify us. Sabi dito, ano ba? Sabi niya, sanctify yourselves against tomorrow. Sabihin mo nga, sinasanctify ko ang sarili ko ngayon. In Jesus' mighty name. I sanctify myself now in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Ang kordero ng Diyos, may dugo. At ang dugo niya walang simula at walang wakas. From everlasting to everlasting. Hinuhugasan ako, sinasanctify, binabanal ako sa loob at labas in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Now, sabihin mo now, kalimutan mo na yung mga ginawa mo, mga nasabi mo. Pwede mo lapitan yung nasaktan mo ng salita, puntahan mo. Sabihin mo, sorry, sama ng loob ko noon, wala na yun, please. Ha? Please, please. Sanctify, para bukas. May bukas pa. May bukas pa. Ano ba ikata na? Sa iyong... Okay. Alright. So sa Tagalog, sabi niya, bumangon ka, papagbanalin mo ang bayan at sabihin mo, mga pakabanal kayo sa kinabukasan. Ha? May bukas pa. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, may itinalagang bagay sa gitna mo, o Israel. Ikaw ay hindi makatatayo. Kapintasan. Sa harap ng iyong mga kaaway. Di mo kaya. Hanggang sa iyong alisin ay tinalagang bagay sa gitna ninyo. Kapintasan. Kaisipan, kamalayan ng may kapintasan. Na kinaumagahan, ilalapit kayo ayon sa inyong mga lipi. At mangyayari na ang lipi na pipiliin ng Panginoon ay lalapit ayon sa mga angkan at ang mga angkan na pipiliin ng Panginoon ay lalapit ayon sa mga sangbahayan at ang sambahayan na pinipili ng Panginoon ay lalapit bawat lalaki. Ito na. Ito na Panginoon na ito. Ito na. Pag sinasabihan tayo ng pastor natin, makinig please. Kasama ditong pamilya natin sa pagpakabanal na ito. At ang mangyayari na ang makunan ng itinalagang bagay ay susunugin sa apoy. Kaya mga ministers, pakiusap please, kung hindi rin lang sinasabi ng Panginoon, yung pagkapirahan na yon, wag mo nang gagawin, please. Marami ka na damay. Yung mga scam na yan, pinagkitaan natin minsan. Nagyaya pa tayo eh. Hindi man lang natin ginamit ang wisdom ng Panginoon na nasa atin naman. Ayun, nadamay tuloy. Marami tayong nadamay. So sa susunod, please, wag basta kumuha ng hindi naman mula sa ama ng mga ilaw. Ha? Please, na ama natin, tayo ilaw eh. At huwag naman damay. Magpipilit tayo dyan ng mga style nila para kumita. Dahil by faith lang tayo. No, kapatid. May sumpa na kasama yan, kapatid. Please, huwag tayo pumasok doon. Wala tayo sa sumpa eh. Pero dahil dito sa kamalayan ng Diablo, nakuha itong kamay na ito, broken-handed, ayan. Ano nangyari?
At mangyari na ang nakuna ng tinalagang bagay ay susunugin sa apoy siya at ang lahat niyang tinatangkilik sapagkat kanyang sinalangsang ang tipan ng Panginoon at sapagkat siya'y gumawa ng kaululan sa Israel. Verse 16. At gayoy bumangon maaga si Josue sa kinaumagahan at inilapit ang Israel ayon sa kanilang mga lipi at ang lipi ni Huda ay napili. Ang lipi ni Huda, ang lipi ng mga hari. Ikaw at ako, hari at saserdote ng Diyos. Ang Huda may kapintasan. Kailangan mawala ang kapintasan para patuloy ang paghahari natin, kapatid. Sa spiritual at sa visible. Okay? At kanyang nilapit ang angkan ni Huda at napili ang angkan ng mga Zeralta. At kanyang inilapit ang angkan ng mga Zeralta na bawat lalaki at si Sabdi ay napili. Ito na. Tribo, lahi, angkan, pamilya. At kanyang inilapit ang kanyang sambahayan bawat lalaki at si Akan na anak ni Karmi, na anak ni Sabdi. Tatay niya si Sabdi. Na anak ni Zerah sa lipi ni Huda ay napili. Kapatid, hindi tayo makakatago sa mata ng ating Panginoon. Minsan, nakakaiyak. Isipin na may mga kapatid tayo. Pinagtiyagaan natin ng taon para hubugin. After 15 years, nagkita kayo. Mas mahirap pa siya sa dati. Alamin mong history kung bakit. Lahat na lang pinasok niya. MLM dito, scam doon. Kapatid, please, iwanan na natin ito. Tingnan mo nangyari dito. Hindi lang ikaw na minister ang mapapahamak. Itong salita o pangalang Akan, kung i-search ninyo sa Strong's Dictionary, troublesome. Trouble ang meaning niya. We are sanctified to win, kapatid. Binanal tayo para manalo. Hindi tayo pinadala ng Diyos dito para mag-create ng trouble sa sarili natin. Mag-create ng trouble sa ministry. Dahil sinasabing kapos tayo. By faith tayo. Ka pumasok sa ministry na hindi ka naisasakdal. Pumasok ka lang sa trouble, kapatid. Akan means trouble. At kanyang inilapis ang kanyang sambahayan, bawat lalaki, at si Akan na anak ni Karmi, na anak ni Sabdi, na anak ni Zerah, na lipi ni Huda, ay napili. At sinabi ni Jose kay Akan, anak ko. Panahon na ito si Joshua, mga 60 plus. At 20 years old siya lumabas sa Egypt. 40 years siya sa wilderness, 60. Iwan ko ilang taon na ito. Nung nakangker nila ang unang kinangker nila, mga 62 siguro. So tawag niya dito kay Akan, bata pa, kasi Akan mga kasi sundalo to eh. Baka mga 28, 30. Lumapit si Akan.
Sinabi ni Joshua kay Akan, anak ko, isasama ko sa iyo na iyong luwalatiin, sinasamo. Sinasamo ko. Pinakiusap ko siya, luwalatiin mo ang Panginoon. Please, kapatid. Pag may nagawa tayong mga korupsyon sa ministry at narinig mo ito, luwalatiin mo ang Panginoon para mamatay yung Akan na yan. Mawala sa kamalayan natin. Maraming kasalanan na nagagawa ang ministers. Pero pagdating na sa material na bagay, lalo na nanakawan mo ang membro mo, galit ang Panginoon. Please. Luwalatiin mo ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, at magpahayag ka sa Kanya. At ipahayag mo sa akin ngayon kung ano ang iyong ginawa. Huwag kang maglihim sa akin. Verse 20. At sumagot si Akan kay Josue at sinabi, sa katotohanan ay nagkasala ako laban sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, at ganito't ganito ang aking ginawa. Nang aking makita sa samsam ang mainam na balabal na iyaring Babylonia. Ang Babylonia po, kalaban po ito ng Diyos. Ito po ang bumihag sa mga Hudyo nung binihag nila itong kanilang mga bibig. Nilagyan po ng taga. Nahatak sila. Matinding parusa ang ginawa sa Israel ng Babylonia. Babel! Tingnan niyo kung anong meaning ng Babel. Rebellion sa Panginoon. Huwag niyo po kukunin yung pagre-rebelde. Magkapera lang. Ha? Huwag kayong mag-alala. Nung deacon pa lang ako, ginawa ko rin yan. Pastor naman, gumawa rin. Kala ko okay. Doon pa sa church namin pinaliliwanag yung mga scam. Pero forgive them for they know not what they do. So pinatawad naman tayo ng Panginoon. Huwag mo sinasabi ko ito, hindi ko alam. Lahat po ng MLM halos sa Pilipinas pinasok natin. Mga fourth quarter, fourth. Lahat yan. Ha? Marunong tayo mag-explain yan. Okay na. Kung mayroon naman talagang maayos. Pero yung parang mga hatak ka, wag kapatid, please. Kung hindi mo naman, ikaw nga, hindi kumita eh. Hatak ka pa. Nang aking makita sa samsam ang mainam na balabal na yaring Babylonia at ang 200 siklong pilak at ang isang dila ng ginto na 50 siklo ang timbang dami nun. Ay aking ngang inimbot at aking kinuha at narito nangakukubli sa lupa sa gitna ng aking tulda at ang pilak ay nasa ilalim niyaon. Pinag-interesan ni Akan ang sinumpa ng mga bagay galing sa kalaban. Sa gayoy, nagsugo si Josue ng mga sugo at kanilang tinakbo ang tulda at narito, nakakubli sa kanilang tulda at ang pilak ay nasa ilalim niya. Verse 23 na tayo. Kanilang kinuha sa gitna ng tulda, Bisaya. At dinala kay Josue at sa lahat ng mga anak ni Israel at kanilang inilapag sa harap
ng Panginoon. At kinuha ni Josue at ng buong Israel na kasama niya si Akan na anak ni Zira at ang Pila at ang Balabal at ang Dila na ginto at ang kanyang mga anak na lalaki at babae at ang kaniyang mga baka at ang kanyang mga asno at ang kanyang mga tupa at ang kanyang tolda at ang lahat niyang tinatangkilik at kanilang isinampa sa libis ng Akor. Akor. Ano ang meaning ng Akor? Akor. Meaning din pala ng Akor, troubled. The name of place in Palestine. Kaya kapag hindi tayo na perfect kapatid, pumasok tayo sa ministry at nagipit tayo kung ano-ano mga racket ang gagawin natin, obserbahan niyo po kung may mga troubled waters. Like a bridge over troubled water. May troubled water sa loob. Sisikmura ka, nagkakasakit. Hindi lamang ikaw, pati pamilya. So please, dinala sila sa troubled water. Sa Akor. At sinabi ni Josue, bakit mo kami binabagabag? Bababagabin ka sa araw na ito ng Panginoon. At binato siya ng mga bato ng buong Israel. At sinunog nila sila sa apoy. At binato sila ng mga bato. Sabihin mo, kung walang death sentence mismo sa bayan ng Israel. Mismo kadugo nila. Kailan mamatay, kapatid? Ang kamay na ito nabalik, wag na gamitin pa. Wag kumuha ng sinumpa na bagay. Huwag maging corrupt sa ministry. Pakiusap. May babasahin pa tayo at maring bukas na. We should know how to handle the Word of God. Pag hindi natin alam paano hawakan, panghawakan ng salita ng Diyos, ang ating kamay ay balik. Kailang mamatay ito, kapatid? Maglaho, mawala na. Sunugin mo. Tulad nangyari dito kay Akan, anak niya, kasama. Mga ari-arian niya. At kanilang binuntunan siya ng malaking buntun ng mga bato. Dilibing. Hanggang sa araw na ito, at ang Panginoon ay nagpigil ng kabangisan ng kanyang galit. Kaya't ang pangalan ng dakong yaon ay tinawag na ang libis ng Akor hanggang sa araw na ito. Ito'y type and shadow pattern sa ating buhay spiritual, kapatid. We are sanctified to win. Binanal tayo upang manalo. Huwag natin wasakin, sirain ang kamay na ito. Gamitin natin sa tama.
Huwag sa panlilinlang sa kapwa. Hindi porke pera, kuha tayo ng kuha. Lalo na nakakawasak tayo ng kapatiran. Nadamay ang buong Israel sa isang akan trouble. Huwag tayo maging trouble sa loob ng templo ng Diyos. Kaya kung masabihan tayo ni Joshua, kara-karaka, itakwil natin yan. Nasabihan tayo ng ating pastor, bata man yan, sundin nyo. Hindi ka naman sasabihan niya kung di niya alam. Katulad ko, hindi ko naman sabihin sa inyo yung mga racket na yan kung hindi ko naranasan noon na hindi pala tama. Noon hindi ko rin alam. So ngayon alam na natin. Pakiusap, kapatid. Huwag na pangaral na kayo'y susumpain pag hindi ka nagbigay ng inyong tithes. Hindi po para sa atin yan. Pakiusap. Sakit. Ngayon kailangan natin matuto. Pag hindi tayo tinalupan, kapatid, hindi talaga. Tamo, iba sa inyo nagpipiling pa para mawala yung mga luma. Sa dito tayo titigil muna. Marami tayong pag-aaralan patungkol sa kamay na balik at paa na balik. Kapatid, please, wag na. Tayo ang pagpapala sa mundong ito. Tayo. Dahil tayong kapuspusan ng Diyos. Wag basta tira ng tira dyan. Alam mo namang korupsyon yan eh. Ha? Ama, salamat po at na-rebuke kami. Ngunit, nabuo ang aming mga kamay sa gabing ito upang hindi nagagamitin ang balik na kamay katulad ni Akan na nag-cause ng trouble hindi lamang sa kapatiran kundi sa kanyang buong pamilya. Ama, salamat po sa paalalang ito at sa lahat ng nasaktan ko, Ama. Turn those hurting words unto the goodness. Mga nasaktan, Panginoon, sa pananalita ng iyong salita ay gawin mo, ikabubuti namin lahat ito. Dahil napayuhan mo kami sa gabing ito. Salamat ulit dahil ikaw ay tunay na Ama. Nagdidisiplina sa iyong mga anak upang hindi kami patuloy na mamuhay ng may kapintasan dahil kami binanal na. You sanctified us. Di na kami lalabas sa katauhang binanal mo, Ama. Salamat sa ministry ng lagi na natuturuan kami. Nakikita namin ang itim sa puti at ang puti na hiwalay namin sa itim. Ama, salamat ulit. We bless you, we honor you, we sanctify you also. Hallelujah. We glorify thy name sa pangalan ng aming ikaw. Puspusan ng Ama, Anak at Banal na Espiritu na aming buhay, si Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Angels of God, thank you. Patuloy ang inyong trabaho. In Jesus' mighty name we dispatch you guys. We bless you. Guys, hanggang dito lang muna tayo. Maganda sana yung pag-aaral natin pero simula na ako magtrabaho bukas. Tapos na ang leave ko. May schedule na ako. Ano mo sa akin trabaho. So guys, nadala natin ha. Huwag magugulantang sa mga COVID na ito. Tayo po ang basahin niyo ulit, Hosea 13:14, tayo ang salot sa COVID. Tayong mawawasak ng libingan. Pag dumating tayo, ang tingin ng salot sa atin, salot sa kanila. Takbuhan sila ng takbo. Karipas sila ng takbo. Andiyan ang salot sa atin. Tandaan mo, tayong salot sa sakit, kahirapan.
tayong mawawasak ng kamatayan. Tayong life-giving spirit. Lahi ng huling Adan. Tanda natin yan, tayo yan. Amen? You are blessed, guys. I love you. I love you. Kaya patuloy natin ito. Kayo rin, patuloy din, ha? Bukas, kung ginabi ako, kailan mayroong mag-live, ha? Huwag tayo tutulog-tulog. Talita, kumi! Tumayo ka, sabi kay Joshua. Amen? Guys, see you tomorrow. Good night.